Bago tayo lumako sa salita ng Diyos, sama-sama muna tayo lang. Tayo mo muna dali. Dakilang Diyos, higit sa lahat ay ang pagpapasalamat sa iyong Panginoon at pangyarihan. Salamat sa iyong habag at pag-ibig, sapagkat kung hindi namin naunawaan ang bagay na ito sa banal na aklat ay patungo kami sa apoy ng impyerno. Subalit, dahil sa iyong malaking pag-ibig ay binigay mo sa amin ang kaligtasan ito. Kaya nagpapatuloy kami bilang isang Kristiyano, nag-aaral ng iyong salita upang lumago sa pamumuhay Kristiyano. Kaya kung sa umagang ito ay makita namin muli sa banal na aklat ang marami naming pagkukulang kung natagpuan mo kami bumagsak sa kasalanan. Dalangin namin na ang oras na ito ay mag-restore sa aming pananampalataya upang hindi masira ang aming buhay Kristiyano at makapagpatotoo kami sa maraming saksi na nasa ilitan. Gaya ng inutos mo po sa amin, nagpapalakas kami sa iyong salita upang bumamo ng mga kaluluwa. Subalit kung hindi kami mananatili at magiging matatag na nag-aaral ng iyong salita, ay hindi po namin magagawa ito. Kaya mula ng nakaraang linggo, binigyan mo kami ng kalakasang pisikal upang magpatuloy ang gawain ito. Hayaan mo kung sa umaga nito, kung paano mo kami pinalakas, inilalapit naman namin sa iyo ang aming mga sa buhay, nabigyan mo sila ng kalakasang pisikal at spiritual kung sila ay natagpo sa kahina gaya ng pagkakalakas mo sa amin. Ingatan mo rin ang mga tumatayong mangaral sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Lalong-lalo na sa grupo ng Life World Mission na nagpapahayag ng mabuting balita. Ingatan mo po ang kanilang mga labi na maipahayag ang salita ng Diyos ng walang karunungan ng tao, dagdag ng tao. Kung hindi salita mo lamang ang makita at matagpuan upang maging kalakasan ito ng bawat nakikinig. Ingatan mo kami ngayon sa iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Muli po magandang umaga sa ating lahat. Buksan po natin sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 14. 2 Timothy chapter 3 verse 14. Magamat mayroon tayong PowerPoint dito, ini-encourage ko po yung mga may banal na aklat o city ng banal na aklat ay doon po kayo magbasa. Naniniwala ako na maraming mga bagong dumalo ngayon. Kung wala pang Bible, ang samantala ay basahin po ang nasa PowerPoint ng screen. Makakatulong po ito. Narito tayo sa umaga nito hindi upang pagalitan ni pastor, ni brother and sister, upang i-criticize kung ano yung ating mga pagkukulang. Nandito tayo ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos, hindi para magparunong sa sarili, kung hindi i-check natin yung ating mga sarili kung may kakulangan nga ito sa salita ng Diyos. Hindi po tayo perfecto. Madalas babagsak tayo sa kasalanan. Subalit kung natagpuan na natin ang pagkakamaling ito, dapat tayong maging matatag. Hayaan po natin na ang talatang ito ang siyang makapagbigay muli ng kalakasan sa atin. Babasahin ko po ito at pakiulit po ng sabay-sabay pagkatapos ko po itong basahin. Ganito ang nakasulat sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 14. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutuhan at matatag na pinaniniwalaan, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. Pwede bang pakiulit, brother and sister, 3 to 1? Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutuhan at matatag na pinaniniwalaan, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. May nakasulat po dito sa talata na pananatili o
o yung manatili, matatag, at kung kanino ka natuto. Ang tatlong bagay na ito ay inuna natin ng title o pamagat na si Jesu Cristo, ang aking guro at tagapagligtas. Makiulit nga po yung title natin. Si Jesu Cristo, ang aking guro at tagapagligtas. Makikita natin dito kung kanino tayo natuto sapagkat mayroon tayong guro na siya nagligtas sa atin. At siya rin yung nagpupus ang banal na Espiritu para manatili sa Iglesia. At habang nananatili sa Iglesia, ang isang Kristiyano, nagiging matatag siya dahil patuloy siyang nag-aaral. Ang aklat ng Timoteo ay sulat ni Apostol Pablo kay Apostol Timoteo. Pagkatapos na maligtas ang isang Kristiyano, kailangan niyang manatili sa charge upang matuto at maging matatag sa pananampalataya. Ang pananatili ay tinatawag na fellowship sa English. Ang matatag ay pundasyon ng pananampalataya na nakituyo sa pangalan ni Jesus, na siyang nagbigay ng pag-ibig at kaligtasan sa bawat isa sa atin, kaya hindi na po tayo pupunta sa impyerno. Yung matuto, tinatawag na study the Word of God o pag-aaral sa salita ng Diyos. Tatlong bagay yung makukuha po natin dito. Subalit kailangan natin itong balansehin. Maraming dapat i-consider sa mga bagay na naririto, tulad ng pagsasakripisyo ng ating oras para sa Diyos. Lalong-lalo na sa panalangin, sa pagbabasa ng banal na aklat, at pagbubulay-bulay nito. Ang pag-iwas sa maraming bagay ay hindi makakatulong sa ating buhay Kristiyano kung sarili lang naman natin yung gagamitin natin pag-iwas dito. Maraming gusto ang ating laman. Dapat natin itong paglabanan. At kapag nagkaroon ng changes doon sa paglalaban sa laman, naniniwala po tayo na ito ay motivation o push ng banal na Espiritu. Kailangan nating balansehin kung paano tayo magiging matatag sa pananatili at sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung hindi natin ito mababalanse, maaaring tumaas ang ating pride o yung ego. Kaya yung pagbabalanse sa espiritual at pisikal na pamumuhay, kailangan bantayan natin yung tinatawag na pananalita. Gaya ng tono ng boses, gaya ng kwentuhan na walang kabuluhan, o mga haka-haka, o mga alamat, o mga kasabihan. Maraming bagay kasi ang nakakatuwa at nakaka-enjoy na gamitin, lalo na kapag nagkakaroon ng kwentuhan. Bata man, matanda, iba't ibang edad, kanya-kanyang grupo, hindi maiwasan na ito ay magkaliruan. Hindi po tayo legalising na hindi na marunong magbiro pagkatapos maligtas. Hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. Dapat ma-enjoy mo rin yung buhay Kristiyano mo. Kaya lang, paano mo ito babalansihin o titimbangin? Sinabi ng Biblia na maraming nakakaakit, nakakahaka sa mundo, na siyang pinagmumulan ng taktika ni Satanas at ginagawa naman ito ni Satanas para pabagsakin ang kanyang buhay Kristiyano. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 4, sinabi ng Biblia, ni huwag bigyang pansin ang mga alamat at walang kakabusang talaan ng lahi na nagiging sanhi ng mga haka-haka sa halip ng pagsasanay na mula sa Diyos na nakikilala sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam niyo po, wala tayong bagong babanggitin dito. Babalikan lang natin yung basic principle ng Biblia. Ulit-ulitin lang natin kung ano yung mga nakalagay sa Bible na maaaring na-overlook natin sa pagbabasa, na-overview natin yan, at kung minsan ay hindi natin binigyan pansin na may mahalaga palang itinuturo sa atin ang paratang ito.
Sinabi ng 1 Timothy chapter 1 verse 4 na huwag nating pansinin yung mga alamat. Kayo ba ay naniniwala pa rin sa mga alamat? Lalo na sa mga kabataan, mahilig sa mga alamat na siyang nagpapasiya doon sa kanyang kagustuhan ng alamat. Sa mga tatay, nanay, ang gustong kwentuhan ito ay yung mga walang katapusang talaan ng lahi. Yung pahusayan ba ng mga lahi na kung minsan ay ganito yung lahi ko, ganito yung lolo ko, wala ka sa lolo ko. Ito ay usapan na kung minsan ay magandang kwentuhan at nagbibigay kasiyahan kapag nagbibiruan. Subalit, sabi dito, kung ito yung pagtutuunan, sabi niya, sa halip na yun ay yung pagsasanay nakalagay dyan. Imbis na haka-haka, ay pagsasanay mula sa Diyos para makilala sa pamamagitan ng paglato sa pananampalataya. Ang ibig sabihin dyan ng 1 Timothy chapter 1 verse 4 ay huwag daw po tayong basta naniniwala sa mga kasabihan or sa sinasabi ng iba. Alam nyo, kahit yung sinasabi ng ibang tao ay may pakinabang, even yung social media ginagamit dito, mag-ingat din tayo doon sa pagpindot ng mga offer na nakalagay dito. Minsan meron tayong mga kausap, meron silang mga ino-offer. Ingat po, baka ito ay scam dahil sa mga haka-haka at gawa ng kaisipang matalinong tao na baka tayo ay mabiktima dulot nito. Kaya sinabi ng Zacarias chapter 1 verse 4, Zacarias chapter 1 verse 4, huwag kayong maging gaya ng inyong mga ninuno na sa kanila'y sinasabi ng mga unang propeta. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Manumbalik kayo mula sa inyong magsamang lakad at sa inyong magsamang gawa. Ngunit hindi nila ako pinakinggan o pinansin man, sabi ng Panginoon. Sabi diyan sa talata, hindi sila naniniwala sa mga bagay na sinasabi ng kasulatan na ginamit ng mga propeta noon. Ang gustong sabihin ng mga tao ay paniwalaan yung paggawa ng kasamaan dahil ligtas ka naman. Yun yung lesson na tinutukoy dyan. Sabi ay manumbalik kayo mula sa inyong masasamang lakad. Ini-encourage na nagsasalita na okay lang, gumawa ka ng masamang lakad, okay lang, makagawa ka ng kasalanan, kasi ligtas ka naman. Ito po yung maling haka-haka na dapat ay maalis sa isang buhay Kristiyano. Pagkatapos nating maligtas, at tayo bumagsak sa kasalanan, pupunta ba tayo sa impyerno pag tayo ay nawalan ng buhay, na namatay? Hindi ba? Hindi na. Subalit, huwag gawing lisensya ang mga bagay na yun na isang taktika ito ni Satanas. Kaya ang sabi ng Efeso chapter 4 verse 17, pakibasa nga po ng sabay, 3-1. Ephesians chapter 4 verse 17, 3-1. Ayon sa Ephesians chapter 4 verse 17, kaya't sinasabi ko ito at pinatotohanan sa Panginoon. Ayon sa Biblia, huwag na tayong lumakad gaya ng lakad ng mga hintil. Sabi ay walang saysay na kanilang pag-iisip. During that time, hiwala yung pananampalataya o paniniwala ng mga Hudyo. Yung mga hintil noon ay tinuturing ng mga aso ng mga Hudyo. Subalit, nung mamatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo,
Maging mga hintil ay binigay niya ng pagkakataon na matuto sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kahit yung lesson, huwag nang lakaran pa yung mga gawa noong mga hintil ng panahon sapagkat sila noon ay walang tamang relasyon sa Diyos. Samantalang tayo ngayong mga hintil ay nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos bilang kaligtasan. Kaya kung babalikan natin yung 2 Timothy chapter 3 verse 14, yung main scripture, sabi doon, yung pananatili, subalit manatili, yung pananatili, yung fellowship ay napakahalaga. Madalas nating marinig ang John chapter 15:4 na may binabanggit doon na pananatili. Sabi ng Biblia sa John chapter 15 verse 4, kayo'y manatili sa akin. At kung hindi mananatili ang isang tao, sinabi ng Biblia na ang Panginoon ang siyang puno. Tayo ang mga sanga dapat nananatiling nakakapit sa sanga para magbunga. So kung hindi ito mananatili, hindi ito magiging matatag dahil ayaw niya mag-aral ng salita ng Diyos. Kung minsan nagiging dahilan, Pastor, malabo na po ang mata ko, hindi ko na kayang bumasa ng Biblia. Brother, wala po akong inabot na pag-aaral, kaya hindi ako marunong bumasa. Iba po ang karunungang espiritual sa karunungang pisikal. Isang tao na kilalang grade 2 lang ang inabot pero napakaraming libro ang isinulat patungkol sa salita ng Diyos. So hindi issue kung walang tinapos. Sinabi ng Santiago 1:5, kung kayo'y kulang ng karunungan, humingi kayo sa akin at ako'y hindi madamot at kayo'y aking bibigyan. So, ibig sabihin, walang imposible sa Diyos kahit na hindi nakapag-aral yung tao. Sabi ng Lucas 1:37, with Him, with Jesus Christ, nothing is impossible. So, Santiago 1:5, kailangan mo lang humingi ng karunungan. Sabi naman niya, walang imposible sa akin kung mananatili ka sa mga bagay na ito. Kaya sabi ng John 15:9, kung paanong minamahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo, manatili kayo sa aking pagmamahal. Yung pagmamahal ng Diyos, given na yon. Yun yung agape, hindi na yun mawawala kung kaligtasan. Pero kung hindi ka mananatili, mawawala po yung joy of salvation. Sa ating main scripture, may binanggit doon na pagiging matatag. Ito po yung foundation of faith. Pundasyon ito ng pananampalataya. Kaya sinabi ng Biblia na pag magiging matatag. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58, kaya mga kapatid ko, minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos na dahil sagana sa gawa ng Panginoon. Iyamang nalalaman ninyo na hindi walang kahulugan ang inyong gawa sa Panginoon. Ibig sabihin, yung pagiging matatag, hindi nakikilos sagana sa gawa ng Panginoon. Kung walang gawa ng Panginoon, hindi ito magiging matatag. At hindi titiba yung pundasyon ng pananampalataya. Kaya ng panahon ni Jesus Christ, nung nagtatanong yung mga alagad sa Kanya, sabi sa Mateo chapter 7 verse 24, kaya ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Mayroon pong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato at sa ibabaw ng buhangin. Yung literal na kalalagayan, alam natin na kapag itinayo ng walang pundasyon, masisira agad ang bahay pag dumating ang bagyo.
gaya ng pundasyon ng pananampalataya. Kapag hindi kay Jesus Christ na itayo yung pananampalataya, pag dumating ang maraming pagsubok, bumibigay po yung Kristiyano. Kaya sabi ng Mateo chapter 7 verse 26, yung mga nakikinig ng salita kung ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangnan. Hindi po ito literal na pagtatayo kung hindi ito ay pundasyon ng pananampalataya. Kaya yung pagiging matatag na binabanggit sa main scripture, yun po yung foundation of faith. Balikan natin ulit. 2 Timothy chapter 3 verse 14. Doon sa bandang dulo, pagkatapos ng manatili at pagiging matatag, may nakalagay na kanino ka natuto. Yung matuto po dito ay studying the Word of God. Kanino po tayo natuto? Sa ating senior pastor, kay Pastor GB, sa mga pastor, o sa banal na Espiritu. Ginamit lang ang mga mangaral na ito bilang gabay. At naniniwala po kung lilipas ang maraming panahon, gagamitin din kayo ng Diyos para ipaliwanag ang salita ng Diyos. Dahil natuto tayo sa iisang Espiritu. Napakahalaga na maunawaan kung paano tayo nag-aaral ng salita ng Diyos upang hindi maiigaw. Kaya nakakatuwa, unti-unti nang nade-develop ang Philippine Life Word Mission, nagde-develop na ito ng mga kabataan para sa Samuel Academy. At naniniwala po ako, pagdating pa ng maraming panahon, Pilipino na yung mag-handle talaga. Dahil yung mga missionary po, uuwi na po yan sa kanilang bansa. At kapag napagkatiwalaan na ang mga Pilipino, dahil natuto na natili, naging matatag ang pundasyon, naniniwala po ba kayo na sa inyong henerasyon, yung Pilipinas na ang magpapadala ng missionary sa ibang bansa? Parang ayaw yung pumayag. Mangyayari po yung mga bagay na yun. Hindi tayo nagpo-propesya. Subalit, kung nananatili itong matatag na nag-aaral, mangyayari yung mga bagay na yun. Sinabi ng Roma chapter 15 verse 4, buksan natin ang ating mga Biblia, Roma chapter 15 verse 4, tulungan niyo nga akong bumasa, brother and sister, 3 to 1, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noong una, ay isinulat upang tayo ay matuto, upang sa pamamagitan ng pagkakaga at sa pagkakasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Yung unang mga bagay na isinulat, nagturo po ito para tayo matuto. Kung wala ang lumang tipan, walang tagaturo. Nung dumating ang bagong tipan, hindi ba't inamyendahan ng Panginoon na yung lumang yung Old Testament ay hindi walang bahala kung hindi ito'y naging tagaturo din. Kaya natuto tayo na yung mga maling bagay doon ay hindi dapat nang gawin sa bagong tipan. Alam natin maraming sumunod hanggang ngayon sa lumang tipan ng pananampalataya. Subalit ayon sa Galatia chapter 3 verse 10, ang sino mang sumusunod doon sa mga lumang kautusan sa kanyang pananampalataya ay nasa ilalim ng sumpa. Kung hindi natin natutunan yon, susundin natin hanggang ngayon yon. So therefore, yung pananampalataya natin sumusunod sa sumpa. Kaya nung malaman natin ito, kanina tayo natuto? Sa ating Panginoon. Kaya dapat natin saliksihin ang salita ng Diyos. Sabi ng John chapter 5 verse 39, you diligently study the scripture because you think that by chance you possess eternal life and you will testify of me. Pakibasa nga po ito sa Tagalog, John 5:39. 3 to 1.
pagsasaliksik. Hindi lamang tayo dapat basa ng basa nito. Kapag merong hindi maintindihan, nandiyan po si pastor, tanungin, kung meron kang pagkakataon, kung malayo naman sa bahay o wala sa fellowship, gumamit po ng cellphone. Gumamit ng chat room para maintindihan kung ano yung binabasa. Huwag magkukunod ka, ito pala yung sinasabi ng Diyos, pero hindi ka sigurado, delikado po yun. Lahat kasi na nag-analyze ng hindi na nag-consider, napahiwalay po sapagkat nagaya sila ni Satanas. Kaya kung babalikan natin yung main scripture, manatili, matatag, matuto, ang tatlong bagay na ito ay dapat ulitin ko balanseng ipinamumuhay at tumalakad sa katotohanan bilang isang ligtas na Kristiyano. Kapag tayo nananatili, tumatatag at natututo ng maraming bagay sa salita, maiiwasan po natin yung taktika ni Satanas gaya ng salitang sisihan. Sa sisihan, nagkakaroon ng tampuhan. Gaya ng pagiging palalo sa bulungan, nagkakaroon ng sabwatan. Ito yung naging problema maging doon sa church ng Corinto. Yung iba hindi nanatili, hindi naging matatag, hindi nag-aral ng salita ng Diyos. Kaya nung dumating yung time ng sisihan, nagka-problema ng church. Hindi ba? Sa lumang tipan pa lang, sa Genesis chapter 3 verse 12 to 13, nagkaroon ng sisihan. Sabi ng Diyos, bakit kayo nagtatago? Kasi po, yung babaeng binigay mo sa akin, pinakain ako ng bunga ng pinagbabawal. Ano sabi ng babae? Kasi po, tinukso ako ng ahas. Nagkaroon ba ng sisihan? Alam nyo, ganyan din ang nangyayari ngayon sa church. Sisihan ang sisihan. Kasi ito si brother, ito si sister. Kaya po, nawawala yung pamilya. So Genesis chapter 3 verse 12 to 13, nagkaroon doon ng sisihan. Nagsimula yung tampuhan, nagtampo, sinisisi. Kasi, yan siya, ganyan siya, yan si sister. Maraming alam. Pero, may tumatakbong tampo sa kanyang puso. Realidad ba ito na nangyayari? Maitatago ba natin ito sa mata ng Diyos? Hindi po ako perfecto. Ang salitang ito ay hindi para sa atin, para sa lahat sa atin. Sa espiritu natin, hindi sa katawang lupa natin. Dahil pag yung damdamin na yan, tatamaan at tatamaan mo yan. Pero pag nakita mo yung salita ng Diyos, lumalago ito. Nagiging masaya. Yung tabak na humihiwa, masakit. Pero pag nahiwa ka nito ng tama, nagiging masaya ang isang Kristiyano. Yung palalo. Nung nagsisihan na sila, naging palalo na, dumaloy na yung kasalanan, naging palalo na ang mga tao. Ayon sa 1 Timothy chapter 6 verse 4, basahin nga natin ang sabay-sabay. 1 Timothy chapter 6 verse 4, 3 to 1. Siya ay palalo, pagmamawa ang man, siya ay umuwi sa mga pagkakas at sa pagkatalo, kung sa mga salita ng pinagmamalit, ay nagkirabuhi mga sasamang nangyari. Nung nagkaroon ng sisihan doon sa loob ng church, may lumabas na palalo. Dahil wala siyang naunawaan. Bakit? Nahumaling siya doon sa mga usapin. Nagkaroon ng pagtatalo-talo. Nagbiyak ang iglesia.
Ganyan ang taktika ni Satanas kapag hindi siya matatag, kapag hindi siya nanatili dahil ayaw niyang mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya yung tatlong bagay doon sa main scripture, napakalaga na hindi magkahiwa-hiwalay ito at dapat walang mawala kahit isa dito. Nagkaroon ng sabwatan. Una, nagsisihan. Tapos yung iba naging palalo, nung naging palalo, nagkaroon ng sabwatan. Sabi ng Awit, chapter 83, verse 5. Basahin nga natin, 3 to 1. Awit, chapter 83, verse 5. Buksan natin ang ating mga Biblia. Basahin natin ng sabay-sabay. Awit 83 verse 5, 3 to 1. Kung titignan natin yung lesson, sila'y nagsagwatan na may pagkakalisa. Yung unity nila, negative. Dapat yung unity ng church nasa positibong kalagayan. Sabi niyan, laban sa iyo, nagkaroon sila ng covenant, tipanan. Pinatatag nila ito sa negatibong bagay. Kaya sinabi natin kanina, na kahit siya'y nag-aaral na nanatili at nagiging matatag na siya, kailangang balanse ang bagay na ito. Kapag hindi, mapapariwara po yung kanyang pananampalataya. Naniniwala po ba kayo doon? Alam niyo ba yung pagbabalanse? Pwede ba tayo pumalakpak para tanggalin ang antok? 1, 2, 3. Palagay ko yung nagising. Kahit malayo yung nasa dulo, natatanong ko kung pumipikit-pikit. Siguro lalo na yung nasa unahan. Ano po? Mahalaga kasi na kapag ka ang tao hindi ba nanghihina, inaantok? Hindi ba sa 1 Peter chapter 5 verse 8, yung leon na umuungal ay kumakatawan kay Satanas. At kapag ka nanghihina, hindi siya matatag, siya yung lalapain niya. Di ba? Kaya yung pagbabalanse ng bagay ng pananampalataya, sabi ng Job chapter 31 verse 5, Job chapter 31 verse 5 hanggang 6, ulit natin yung lesson. Sa Job chapter 31 verse 5 and 6, kung ako'y lumalakad na may kabulaanan, at ang aking paa ay nagmamadali sa panlilinlang, timbangin ako sa matuwid na timbangan, at kaya ang malaman ng Diyos ang aking katapatan. Pag natagpuan natin na mayroong kakulangan, humihingi kagad tayo ng sans repentance. Lord, nagkasala po ako, bumagsak ako, timbangin mo ang aking puso, kung may pagkukulang ba ako dito? Pero kapag hindi natin ginagawa iyon, hindi po nagiging matatag yung ating pananampalataya at umaatake doon si Satanas. Ulitin nga natin, Job 31 verse 5 to 6. Nakakita na ba kayo ng timbangan yung ancient o yung lumang timbangan? Yung lalo-lalo ginagamit dito sa pagtitimbang ng ginto. Yung parang nasa hubungan din. Pag may nilagay na isang singsing dito, tatapatan ng gramo, timbang ng gramo, at alalaman kung balanse na siya, di ba? Ganun din ang buhay Kristiyano. Kailangan balanse yan. Hindi pwedeng mataas yung espiritu, hindi naman nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi naman pwedeng aral ng salita ng Diyos, wala namang gabay ng banal na espiritu. Delikado rin. Kaya sabi dito, timbangin mo kung natagpuan ako sa pagkukulang. Yung pisikal at espiritual na buhay ng Kristiyano, dapat po balanse yan. Kapag mayroon dyan hindi tumimbang ang mangyayari ko,
mapapaiba ng landas ng Kristiyano. Bakit? Magkakaroon siya ng sariling kaisipan. 1 Samuel chapter 2 verse 3. Ayon sa 1 Samuel chapter 2 verse 3, huwag na kayong magsalita ng may kapalaluan, huwag lumabas sa inyong bibig ang kahambugan, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman, at ang mga kilos ay kanyang tinitimbang. Kung minsan ba, kapag nagkikwento ka sa iyong, lalo na gusto mong magpasikat sa kanya, dahil medyo mataas ang yung pinag-aralan, gusto mo puro English yung sinasabi sa kanya, para pa-impress ba? Kung minsan naman, marami kang term na ginagamit o terminology para ma-impress, lalo na kapag crush mo ito. Gusto mo rin magpa-impress, lalo na may ipapasok ang negosyo. Sabi dito, kailangang timbangin yung mga bagay na nasa atin. Dahil alam ng Diyos kung paanong tinitimbang yung ating damdamin at diwa. Sabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 3, kailangan maiwasan yung kahambugan ng bibig, kapalaluan. At ang mga kilos, ang Diyos ang tumitimbang. Kaya sa Kawikaan chapter 16 verse 2, Kawikaan chapter 16 verse 2, ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa sarili niyang mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ng diwa. Mayroong gumagalaw sa kanyang sarili, ito, malinis ito sa aking hangarin, malinis ito sa aking tingin. Subalit, sabi diyan, tinitimbang ng Panginoon kung ano yung iyong damdamin, kung ano yung puso mo. Bakit? Hindi ba sa 1 Samuel chapter 16 verse 7 sa Bible Seminar, kanino nakatingin ang Diyos? Doon ba sa physical niyang anyo o doon sa puso ng tao? Kung doon nakatingin ang Diyos, makakapagtago kaya yung isang Kristiyano? Kung hindi siya makapagtatago, sabi ng Kawikaan chapter 21 verse 2, Kawikaan chapter 21 verse 2, matuwid sa kanyang sariling mga mata ang bawat lakad ng tao, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. Ano yung heart desire ng isang tao? May pagmamataas ba ito? Kailangan balansin ito kung sobrang humble naman, hindi rin tama. Balanse ang lahat ng bagay. Kung sobrang runong, hindi rin tama. Balanse ang lahat ng bagay. Bakit kailangan natin i-balance yung ating Kristiyanong pamumuhay? Dahil hindi lang yung mga kapatiran ang nagmamasid sa atin. Nakaharap tayo sa napakakapal na saksi. Sabi ng Hebreo chapter 12 verse 1, tayo'y nakaharap sa maraming tao. Tinitignan lang nila, ito nagsasabing born again. Ito nagsasabing ligtas. Pero kung makikita ng makapal na saksi, yung lumalabas sa ating bibig, na mas malutong pa sa Skyplex ng UPI, palagay ko, hindi balanse ang buhay ng isang Christian. Sabi ng Hebreo chapter 12 verse 1, kaya diyamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi. Itabi natin ang bawat pabigat at pagkakasalang madaling bumitag sa atin. May bumibitag sa atin yung sarili natin. Yung sarili natin, yan yung matindi natin kalaban. Bakit? Kung minsan, lahat ng bagay, hindi natin mapaglabanan. Ang gusto ng Diyos, ito ang gusto ko sa iyo, pero ito ang gusto natin, parang kambing, di ba? Ang gusto ng Diyos, anak, matulog ka ng maaga, huwag mong itutok ang iyong oras sa iyong cellphone,
Huwag mong ubusin ang iyong load para pagdating mo sa church, hindi ka pumipikit-pikit. Kung sinasabi natin tayo'y ligtas, ngunit walang change sa ating buhay, may malaking katanungan po yung mga nakakita sa atin. Ito ba ay nagpapatotoo talaga na siya ay tunay na ligtas? Ayon sa Galatia chapter 2 verse 18, Galatia chapter 2 verse 18, Galatia chapter 2 verse 18, kung ang mga bagay na aking sinira ay aking muling itayo, pinatutunayan ko sa aking sarili na ako'y, ano nakalagay? Tinanggal na ng Diyos yun. Bakit muli mo pang itatayo? Inalis na ng Diyos yung mga bagay na noon ay hindi mo matanggal. Nung naligtas ka, yung kanyang dugo, yung kanyang awa, papunta ka sa impyerno, tinanggal niya yon. Pero sabi diyan, kung muli mong itinatayo yung mga bagay na gusto mo na inalis ng Diyos, pinatutunayan mo lang sa ating sarili, sa iyong sarili, sa ating lahat, na tayo ay suwagi. Paano ngayon nababalanse? Hindi ngayon siya tumatatar dahil ayaw niyang manatili, ayaw niyang mag-aral ng salita ng Diyos. Nakapaloob lahat doon sa main scripture yung mga ugnay-ugnay na talatang ito. Ang tunay na ligtas, hindi lang sa loob ng church nagpapatotoo. Kahit saan siya magpunta, dapat dala-dala niya yung biyaya ng Diyos, yung salita ng Diyos na malaki na yung kanyang ipinagbago sa loob ng 1 taon, 2 taon, hanggang 10 taon. Subalit kung ikaw ay 1 araw pa lamang kaliligtas, buwan, 6 na buwan, siguro may consideration pa doon. Subalit kung taon na at marami ng taon ang binibilang, medyo tanongin natin yung puso. Kung minsan kasi hindi nababalanse, lalong-lalo na kapag nakompromiso yung kanyang kalalagayan ng Kristiyano. Yung pananampalataya dahil saan? Una, sa negosyo. Diyan nakokompromiso at hindi nababalance. Kapag may malaking offer, teka muna. Mukhang patulan ko kaya ito. Sa trabaho, teka, patulan ko muna ito kahit makompromiso yung magiging born again ko. Sa mga kabataan, sandali lang, total, ligtas ako. Pwede ko magkakas, hindi mananampalataya. Pag naging girlfriend, boyfriend ko ito, aayahin ko sa Bible seminar, maliligtas ito. Sa palagay niyo ba, tama yung gano'n? Maraming Kristiyano ngayon ganyan. Gusto nila, yun muna, bago maligtas. Ano ang tama? Di ba maligtas muna, bago yun? Kung minsan, pinagpapalit yan ng Kristiyano. Dahil sa gusto ng laman. Hindi balanse. Hindi ba ang sabi, tinitimbang po yung puso ng tao. Ang maayos na attitude ng isang Kristiyano, magagamit po ito sa paglilingkod, sa pananalita. Alam nyo, yung pananalita, kumakatawan ito sa mga panloob na kaisipan. Yung mga katangian sa pakikitungo sa kapwa, ito ay napakahalagang bagay at pwede itong pakinabangan. Yung mabubuting salita, nakakaakay po ito tungo sa Diyos. Kaya nga sabi doon sa ating main scripture, may babala, may warning doon. Na dapat saan ka natuto, saan ka nakatagpo ng foundation ng pananampalataya, isagawa mo ito ng may pagdagot. Kaya sinabi ng Pilipos chapter 2 verse 12, lumago. Hindi ibig sabihin salvation by works yung tinutukoy sa Pilipos chapter 2 verse 12. Yung paggawa dito ng sariling kaligtasan ay paglago, pagbabalanse. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi niyo kasama ay isagawa ninyo. Ibig sabihin, merong action.
Hindi isasagawa yung kaligtasan dahil tapos na yun. Nailigtas na tayo ng Panginoon. Hindi po ito salvation by works na ginamit ng iba't ibang mga denominasyon. Ang tamang interpretasyon dito, yung bunga ito ng kaligtasan, hindi ito paggawa ng kaligtasan. Bunga ito ng kaligtasan sa pamamagitan ng pakikinig. Kaya sa Ephesians chapter 5 verse 6, buksan natin ang Biblia. Sa Ephesians chapter 5 verse 6, Ephesians chapter 5 verse 6. Brother and sister, let us sing together. 3, 2, 1. May paalala. Baka po 500 beses na natin nakabasa ito. Naririnig. Pero may paalala. Baka itong basic principle na ito ng Bible, na-overlook natin. Sabi niya, huwag kayong padaya. Saan? Sa mga salitang walang patuturan. Bakit? Kapag nadaya, ano nakalagay? Lumarating yung galit ng Diyos. Hindi para mapunta ka sa impyerno kung matagpo ka doon sa pagkakamali. Yung pagdating ng galit ng Diyos dito, yun yung pagdisiplina. Nagagalit siya, hindi para parusahan ka, para disiplinahan ka. Kasi sa verse 7, kaya huwag kayong makibahagi sa kanila. Sa verse 8, sapagkat kayo'y dating kadiliman. Totoo hindi? Subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon, lumakad kayong gaya ng mga anak ng Diyos. Mayroon pong paalala. Kaya anumang masamang salita, hindi dapat lumabas sa ating bibig. Dapat yung lumalabas dito, yung balanse, yung nakapagbibigay ng biyaya sa nakikinig. Tingnan niyo yung dalawang bagay. Kapag ginamit mo yung letter P and letter I na Philippine Island, magandang pakinggan. Nakakaayos sa pakinig, di ba? Pero pag ginamit mo yung P and I sa hindi magandang salita, nakakaakit ba o nakakainis? Alam ko, nakaka-relate kayo. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 29, anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay, ayon sa pangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Kapag nag-evangelize ang isang Kristiyano, "Oy, brother, sister, sama ka sa amin, may Bible seminar kami." Bible seminar ka dyan, ikaw nga hindi nagbabago. Nakapagbibigay ba siya ng biyaya o hindi? Kasi nakikita yung mali niyang patutuo. Kapag wala na siyang tama, nag-i-evangelize siya. Pero kapag malayo na siya, nakikigod siya. Ibig sabihin nito, kapag malayo sa kapatiran, may ibang espiritong inilalagay sa katawan. Minsan nga, may nakita kami brother and sister. Yung brother, talagang masigasig sa pag-evangelize. Pero amoy chiko. Sa palagay niyo, nakapagbibigay siya ng biyaya sa mga nakikinig. Sabi ng Ephesians, nakapagbibigay kaya ito ng biyaya. Meron naman maayos na ang buhay. Wala na lahat talaga na kanyang bisyo. Pati nang naging drug addict siya nun, wala na talagang maayos na. Nung nag-evangelize, mataray naman. Ayaw malikas, punta ka sa impyerno. Hindi rin balanse. Paano kaya ang gagawin? Kaya nga tinatalakay natin sa main scripture, paano magiging matatag? Paano nananatili? Paano nag-aaral ng salita ng Diyos? Mayroong tinatawag na spiritual na paglakad. At dito makikita yung bagay na nagpapatotoo bilang isang Kristiyano.
Mahaba-habang panahon ang guguling. Hindi yan biglaan. Kung gusto mong i-evangelize ang iyong pamilya, magpalakas ka na magpalakas. Huwag mong biglain. Baka ito'y masunog. Dapat, di ba, ang masarap na pagkain dahan-dahan? Hindi sa biglang apoy. Pero kasi mga masigasig siya, gusto kong maligtas. Kaya naman, gusto niya yung sarili niyang kapamaraanan. Pero hindi pa siya malakas. Kailangan magpalakas siya na magpalakas. Kaya sabi ng Colossians chapter 4 verse 5, lumakad kayo na may karunungan sa harap ng mga nasa labas. Dito, given na. Pag nakita-kita yung mga brother and sister, alam na nila yan, okay na. Kasi nakita ka man sa pagkukulang, alam niya na bumagsak ka sa kasalanan. Pero yung nasa labas, ayon sa Colossians 4:5, lumakad kayo na may karunungan sa harap ng mga nasa labas na inyong samantalahin ang pagkakataon. Verse 6, pakibasa nga po. Verse 6. Ang inyong pananalig at kawalan ibinibiyaya ng may ikasing upang malaman ang mga anak sa inyong bawasa. Ibig sabihin ba nito, pag lumabas ka, lalagyan mo ng asin yung dila mo? Alam natin na tayo'y asin ng sanlibutan. Yung kategory ng asin, nagpe-preserve yan ng mga nabubulok, di ba? Sa spiritual, kapag ka nakakainggan yung salita ng Diyos, nagpe-preserve yung mga nakikinig na sila pupunta ron sa kabulukan. Dahil may timplang asin yung salita mo, nahihikayat sila. Sabi niya, ito nga noon, dati pasaway ito sa amin eh. Problema ito ng mga barangay, lagi itong hinuhuli. Pero bakit ngayon? Anong nangyari sa kanya? Tapos pag nagsasalita siya, may katotohanan. Kaya sabi ng verse 6, ang inyong pananalita naway laging may biyaya na may timplang asin, upang inyong malaman na kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Kapag natututo na tayo sa salita ng Diyos, yung banal na Espiritu, siya yung sasagot sa mga katanungan niya. Alam natin na maraming tanong ang sanlibutan patungkol sa pananampalataya. Hindi mo yan kayang sagutin kahit nagbabasa ka lagi. But, with the guidance of the Holy Spirit, nanalangin ka bago mo puntahan yung gusto mong invite. Yung banal na Espiritu po yung magtuturo sa iyo. Kaya napakahalaga ng memory verse. Yung memory verse po, yung book, Bible seminar po yan eh. Muna po yan creation, di ba, hanggang doon sa salvation. Pag po yun, na-memorize mo, lahat ng itinatanong ng kausap mo, i-inject po yun ng banal na Espiritu. Pero hanggang ngayon, binabasa mo pa rin yung memory verse pag Sunday, nakakapuntok naman. Sabi ng Mateo, chapter 5, verse 13, kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, paano maibabalik ang alat nito? Wala itong kabuluhan maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Tingnan niyo po yung sinasabi dito. Nagsasabi akong born again, pero tinatapakan lang yung pananampalataya ko. Ulitin nga natin, 3, 2, 1. Ito ang asin ng lupa, hindi ko asin ng lupa, paano ibabalik ang alat nito? Wala itong kabuluhan, naging sa sa labas at tapakan ng mga tao. Hindi ba parang sinasabing, kayo ang born again sa lupa? Kailangan lang natin, sabi ng main scripture, huwag kang aalis, di ba manatili? Habang nananatili, tumatatag ito. Pero paano mangyayari yun? Without study the Word of God, useless. Kulang yung isa. Yun pong tinatawag na ipinanganak ng Diyos, ito po yung born again. Ito yung dumadaing sa sanlibutan, bilang asin ng sanlibutan. Kaya sa 1 John chapter 5 verse 4, sabi ng Biblia, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos, ibig sabihin, ipinanganak ng Diyos, born again.
Tama ba? Sapagkat ang sino mang born again o ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Verse 5, pakibasa nga ng sabay-sabay. Paano natin dadaigin yung sanlibutan kung mismo matabang yung asin, walang timplang asin yung dila, tinatapakan lang ng mga tao? Sinabi ng Biblia sa parable, sabi ni Jesus Christ, paano niya ibibigay ang perlas na bagay kung yuyurakan lang ito ng baboy? Yung pong foundation ng pananampalataya natin, hindi ito katulad ng mga nagsasabing ibang born again. Nangangaral sa palengke, maingay, naintindihan ba ng mga dumadaan doon? Tatapakan lang ng mga tao. Sana'y huwag maging ganon yung kalalagayan. Sana'y pag nag-evangelize po tayong lahat, hindi tayo parang maingay, nakahul ng kahul. Dapat mayroong laman. Hindi parang banal na aso, santong babae. Kaya sabi ng Revelation chapter 21 verse 7, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Hindi na natin kailangan magtagumpay pa sa kaligtasan. Binigay na yon. Ang pananagumpay dito ay kung ano yung isusukli mo sa Diyos. Paano babalansehin? Maraming beses na tayo nakapakinig ng manatili sa charts. Maging matatag, mag-aral. Pero walang application. Hindi rin ito ginagawa. Ano ang silbi ng nakagraduate na abogado, nakapasa ng bar exam, kung ang trabaho ay janitor? Hindi siguro issue kung ano yung pinag-aralan. Ano ang silbi na nag-aral ng medisina kung siya'y naging konduktor? Tunog doktor din naman po, pwede na siguro. Ang ibig sabihin nito, ano ang silbi ng pagiging anak ng Diyos kung hindi siya mananagumpay sa sanlibutan? May promise pa nga ang Diyos eh. Sabi diyan, yung magtatagumpay ay magmamana ng bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya at siya magiging anak ko. Sa ngayon po, di ba nakahanda na tayo doon sa glorification stage? Kapag muli bang bumalik ang Panginoon, siguradong kasama ka? Siguradong kasama ka? Sure yan ha? Talaga lang ha? Yun yung magandang sagot doon. Alam mo kung kailan ka naligtas. Yung pagsimula ng maligtas ka, di ba meron kang spiritual birthday? Yun po yung sinasabi doon sa Lucas 10:20 na yung aklat, yung pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng langit. Hindi dahil sa nakapagpapalayas ka ng mga demonyo. Nakakalungkot kasi, around 5 years, 10 years na, pero sabi ng Revelation chapter 20, verse 15, hindi natagpuan yung kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Be sure, we need to balance. Kailangan nating mag-aral. Kapag hindi po natin ito ginawa, malaking problema. Sapat na ba ang makinig tuwing Sunday, Wednesday? Sabi ng Santiago, kailangan maging tagatupad kayo pagdating ng panahon. Huwag kayong maging tagapakinig lamang. Dapat nagiging tagatupad na rin kayo. Ibig sabihin, kung napakinggan na ang lahat ng mga bagay, dapat maging tagatupad ka.
Yung umakay sa iyo, nagkaroon na ng katuparan. May inaakay ka ngayon. Paano ito magkakaroon ng katuparan? 3 M. Ano yung 3 M? Hindi po ito lagpas ng chocolate. Manatili. Ano pa? Ulitin niya natin. Manatili. Matatag. Matuto. Napakahalaga nito. Para po tayo dito mga estudyante sa espiritual, iisa ang ating guro. Pero kung hindi natin papakinggan yung guro natin, hindi tayo aabot doon sa borderline. Lahat ligtas na. Hindi ba sa takbuhan ng marathon, kung ang candidate 100, nakarating lahat, may natalo ba? Sa finish line, sa borderline? May second ba? Halimbawa, candidate 100, marathon yung paligsahan. Kailangan lang doon sa 1,000 kilometer, ma-reach mo yun. Yung 100, nakarating lahat, meron bang second? First sila lahat. Kasi yun yung rules, makarating ka lang. Pero habang daan, sabi niya, eto yung direction. Ito yung daan. Pero 99 lang yung nakarating. Naligaw yung isa. Ibig sabihin ba hindi siya ligtas? Ligtas po siya. Ligtas na talaga siya. Ang problema lang, minsan napapalihis. Parang ganito yan eh. Sa sobrang inip, at doon inis na siya, araw-araw tuyo na lang. Pero napadaan doon sa crispy pata. Napalihis, di ba? Masarap eh. Anong ibig ko sabihin nito? Para bang nakakaboring na kaligtasan. Ito yung diretsyon daan. Parang nakakaboring na born again. Wala bang iba naman? Minsan ganyan yung mindset eh. Parang nakakasawa na. Pero sabi ng Bible, ang magtatagumpay ay magmamahal. Marami tayong kakulangan. Even si pastor, marami kakulangan. Pero sana po, huwag niyong tingnan na ginagamit ko yung authority nito para kayo pagamitan. Hindi po. Yung mensahe mismo na to, ako mismo yung tinatabas ng Diyos. Hindi ba sa aklat ng Hebreo? Yung salita ng Diyos ay tabak na magkakilitalim. Nabasa niyo ba yun? Humihiwa sa pinangangaralan, lalong-lalo na sa nangangaral. Kaya nga dalawa yung talim. Yung salita ng Diyos, walang exempted. Binubuo pa lang yung mensahe, yung magme-mensahe na ang unang tinapyas ng Diyos. Kaya brother and sister, pakibalik lang natin yung main scripture natin. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 14. 2 Timothy chapter 3 verse 14. Basahin nga natin muli sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag ang pinaniwalaan. Yamang kailangan mo tatlong bagay po yung tinuturo niya. Ulitin nga natin. Ano yung usang M? Di ba, Pastor, 4 element of a Christian life? Bakit kulang ng isa? Pag may kulang po dito, hindi makakapag-evangelize yung Kristiyano. Ito po yung susi. Kaya papasok yung evangelism kapag solve na dito sa tatlong bagay na ito na sinasabi kay Timoteo. Kaya sabi ni Apostol Pablo,
Timoteo. Kung titingnan natin yung agwat ng edad nila, kaya binigay niya yung sulat. Sabi niya, habang marami pang pagkakataon sa buhay mo, gumawa ka na ng gumawa sa Panginoon. Sapagkat mamaya, bukas, hindi mo alam kung kailan darating ang Panginoon. Baka pag dumating siya, maiwanan si ate, si kuya, si nanay, si tatay sa iyong tahanan. Ikaw, ako, alam natin yung direction natin papunta sa langit. Sama ka ba? Pero alam mo rin, yung iba mong mga kasambahay o kasama sa bahay, papunta ba sila sa langit? Sa palagay mo, papunta sila sa langit. Ramdam mo yan dahil nung matagpuan mo yung kaligtasan, hindi ganoon kadali. Di ba? Inalagaan ka na dapat alagaan mo rin yung mga pamilya na yan. Tignan natin ang isa pang talata. Roma 14:5. Roma 14:5. Roma 14:5. Pakiusa, sabay-sabay nating basahin, dahan-dahan lang po, 3, 2, 1. May taong nagpapalagay sa isang araw ng ibig sa iba. May mga taong nagpapahalaga. Yung isang araw, talagang nagko-concentrate siya dyan sa salita ng Diyos. Mayroon naman, yung isang araw, 23 hours sa sanlibutan, 1 oras lang ang para sa Diyos. Ngunit may iba namang nagpapahalaga sa bawat araw, nagiging mapanatag yung tao na yon sa kanyang sariling kaisipan dahil nakapokus siya sa salita ng Diyos. Yung pananatili, matatag at pag-aaral, kailangan mabigyan ng pagpapahalaga yung oras na lilipas. Hindi natin alam. Minsan, yung kausap mo kanina, nag-good morning pa sa iyo bago ka umalis sa bahay. Yung madalas mong mag-good morning na kapitbahay mo doon sa kanto, laging nakangiti. Hindi natin alam. Baka pag uwi mo isang beses, maliwanag yung bahay. Pero bago ka pumunta ng church, i-evangelize ko yan. Kailangan ko lang ng timing. Paano kung wala ng next time? Sabi ng Biblia, may taong nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa iba. Ngunit may iba namang nagpapahalaga sa bawat araw. Alin ang mas dapat pagpalagaan? Yung next time o yung now na? Sana po'y maunawaan nyo yung pong mensahe dito ng Biblia. Kaya magpatuloy po kayo, brother and sister, tulungan si Pastor GB, palakasin ang Lapidary Church, at encourage din ng maraming mga kabataan. Lalo na sa mga joint fellowship, sa Sunday retreat, sa New Year retreat. Hingin natin ito sa Diyos na mayroong masigasig at bagbag na tayo po'y malaki. Dakilang Diyos, muli namin nakita ang aming pagkukulang. Natagpuan mo ang aming puso na hindi kami nag-aaral, kaya hindi naging matatag ang layunin ng aming pananampalataya. Kung minsan nahihiwalay kami, ayaw namin manatili. Hayaan mo po ang paalala ng 2 Timothy 3:14 ay muling dumaloy sa aming espiritu
upang kung gaano kami kainit noon, ibalik ang dating pagmamahal sa mga kaluluwa na mahango sa apoy ng impyerno sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Tulungan mo po kami lahat sa iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen.